Ika-45 kaarawan ng anak kong si Rebecca at maaga akong dumating sa bahay niya, dala ang cake na in-order ko, espesyal mula sa paborito niyang panaderya. Nagkakahalaga ito ng $200 pero para sa kaisa-isa kong anak, walang masyadong mahal. Kumatok ako sa pinto nang may ngiti, inaasahang makita ang mukha niyang magliliwanag tulad noong bata pa siya. Pero nang buksan niya ito, ang ekspresyon niya ay puno ng pagkainis. Ay, ikaw pala, bulong niya nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ko. Happy birthday! Mahal ko, sabi ko, habang inaabot ang cake na may mga kandila nang nakalagay. Dala ko ang paborito mong chocolate with strawberries tulad noong bata ka pa. Huminga ng malalim si Rebecca na para bang ang mga regalo ko ay isang pasaning hindi niya makayanan. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi niya nang walang emosyon. Pinapasok ako sa loob nang walang kahit isang pasasalamat para sa cake. Umupo kami sa sala ng maganda niyang tahanan, isang bahay na ako ang ganap na gumastos noong ikasal sila ni David. $50,000 iyon na kinuha ko mula sa mga naipon ko sa buong buhay ko. Perang inipon ko sentimo por sentimo sa pagtatrabaho ng doble-dobleng shift bilang nurse sa loob ng 40 taon. Alam mo ma, simula ni Rebecca sa malamig na boses na na-develop niya sa mga nakaraang taon. Matagal ko nang iniisip ang birthday ko, ang tungkol sa mga regalo at kung ano talaga ang makapagpapasaya sa akin. Tumango ako ng may sigla. Siyempre mahal ko, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo at ibibili kita. Isang biyahe, alahas, baka yung bagong kotse na nabanggit mo. Tinitigan ako ni Rebecca ng diretso sa mata at ang nakita ko roon ay nagpanginig sa aking kalamnan. Purong paghamak. Ang nag-iisang bagay na pinakagugustuhin ko bilang birthday present, sabi niya ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat salita, ay ang mamatay ka na lang. Huminto ang mundo ko. Pakiramdam ko, literal na may dumukot ng puso mula sa dibdib ko. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga na parang walang katapusang paulit-ulit. Ang anak ko, ang sarili kong anak, ay hiniling ang pagkamatay ko bilang regalo sa kaarawan niya. Ano? Anong sinabi mo? Nagawa kong ibulong habang nararamdaman ang pangingilid ng mga luha sa aking mga mata. Narinig mo ako. Patuloy niya sa lamig na tumatagos sa akin na parang mga patalim. Pagod na ako sa iyo, ma. Pagod na sa walang tigil mong pagtawag, sa mga biglaan mong pagbisita, sa palagi mong pagiging nandito para istorbohin ako. Mas magiging madali at masaya ang buhay ko kung mawawala ka na lang. Nanginginig ang mga kamay ko nang hindi mapigilan. 72 taon ng pamumuhay, 45 taon ng pagiging ina niya at hinding-hindi ko inakalang maririnig ko ang mga salitang iyon na lalabas sa bibig niya. Rebecca, nagawa kong sabihin sa pagitan ng mga hikbi, nanay mo ako. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo. Eksakto, putol niya, habang tumatayo mula sa sofa. At iyan ang dahilan kung bakit sinasakal mo ako. Hindi ako makahinga sa palagi mong presensya. Kailangan ko ng kalayaan. Kailangan kong hayaan mo akong mabuhay nang wala ang drama mo at ang mga emotional mong pangangailangan. Ang $200 na cake ay nasa mga kamay ko pa rin. Nagsisimula ng matunaw ang mga kandila. Lahat ng pinangarap ko para sa araw na iyon, mga yakap, tawanan, siguro isang hapunan kasama ang pamilya, ay naglaho na parang usok. Pero anak, sinubukan ko ulit. Gusto ko lang mapalapit sa'yo, maging parte ng buhay mo. Ikaw lang ang mayroon ako. At iyan na nga mismo ang problema, sagot niya habang nakakrus ang mga braso. Ang katotohanang ako lang ang mayroon ka. Maghanap ka ng sarili mong buhay at iwanan mo akong mag-isa. Tumayo ako mula sa sofa, nanginginig ang mga binti, dala-dala ang cake na ngayon ay parang isang panunuya. Hindi ako makapaniwalang sinasabi mo to sa akin, bulong ko. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Lahat ng ginawa mo? Tumawa siya ng may pang-uyam. Ma, lahat ng ginawa mo ay para sa sarili mong kapakanan, para maramdaman mong kailangan ka, para magkaroon ka ng kontrol sa buhay ko. Pero hindi na ako bata. Naglakad ako papunta sa pinto. Pakiramdam ko bawat hakbang ay katumbas ng ilang taon ng buhay ko.
Pagdating ko sa may pintuan, lumingon ako sa huling pagkakataon, umaasang makakita ng kahit kaunting pagsisisi sa kanyang mga mata, kahit anong senyales ng dati niyang pagiging mabait na bata. Pero inip lang ang nakita ko. Inip na umalis na ako para sa wakas ay maipagdiwang na niya ang kanyang kaarawan nang wala ang istorbo na kinakatawan ko. Happy birthday, Rebecca, bulong ko. At lumabas ako ng bahay na iyon, isinara ang pinto sa likuran ko. Hindi ko alam sa sandaling iyon na iyon na pala ang huling beses na papasok ako sa bahay na iyon bilang ina na nagsakripisyo ng lahat. Dahil ang hindi alam ng anak ko ay kagigising niya lang ng isang bagay sa akin na matagal nang natutulog sa loob ng ilang dekada. Dumating ako sa maliit kong apartment na nanginginig ang mga binti at wasak ang puso. Ang $200 na cake ay napunta sa basurahan. Ang mga natunaw na kandila ay salamin ng mga luhang hindi tumitigil sa pagpatak. Umupo ako sa luma kong sofa, ang parehong sofa kung saan ko pinasuso si Rebecca noong sanggol pa siya, kung saan ko siya binasahan ng mga kwento sa loob ng maraming taon, kung saan ako umiyak ng luha ng kaligayahan sa tuwing tatawagin niya akong mama. Paano ako napunta rito? Paanong ang sarili kong anak, ang batang dinala ko sa sinapupunan sa loob ng 9 na buwan ay hihilingin ang pagkamatay ko ng may ganoong kalamigan? Nagsimula kong alalahanin ang lahat-lahat ng ginawa ko para sa kanya sa nakalipas na 45 taon. Noong 3 taong gulang siya at nagka-pneumonia, nag-triple shift ako sa ospital para mabayaran ang gamot niya. $1,200 iyon sa antibiotics na hindi sakop ng insurance ko. Perang nakuha ko sa pagbenta ng mga alahas ng yumaong ina ko. Noong nag-16 siya at gustong pumunta sa prom, nagtrabaho ako buong weekend sa loob ng 4 na buwan para mabili ang pink na damit na nagkakahalaga ng $800. Naaalala ko kung paano kumislap ang mga mata niya noong isinukat niya ito. "Salamat, Ma. Ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo," sabi niya habang niyayakap ako ng mahigpit. Sa kolehiyo, noong 2 beses na siyang nagpalit ng major, binayaran ko ang bawat semestre ng walang reklamo. $42,000 sa kabuuan. Perang nakuha ko sa pagkuha ng pangalawang mortgage sa bahay ko. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ko sa kanya sa tuwing tatawag siyang umiiyak. "Ang edukasyon mo ang pinakamahalaga." Noong ikinasal siya kay David, inorganisa at binayaran ko ang buong kasal, $35,000 para magkaroon siya ng kasal ng kanyang mga pangarap. Ang pinaka-eleganting ballroom sa lungsod, ang pinakamagagandang bulaklak, ang menu na pinili niya nang hindi nag-aalala sa presyo. "Gusto kong magkaroon ng lahat ang prinsesa ko," sabi ko sa kanya habang pumipirma ng sunod-sunod na tseke. At pagkatapos ay dumating ang bahay, ang mismong bahay kung saan niya ako kahiya-hiyang pinahiya. Noong nagpa siya sina Rebecca at David na gusto nilang bumili ng una nilang ari-arian, hindi ako nagdalawang isip. "Huwag kayong mag-alala sa down payment," sabi ko sa kanila. "Ako na ang bahala." $150,000 iyon mula sa mga naipon ko sa buong buhay, ang perang inilalaan ko para sa aking pagre-retiro. Pero hindi doon natapos. Noong dumating ang kambal 5 taon na ang nakalipas, ako ang naging libreng yaya. Tuwing gabi na gustong lumabas ni Rebecca kasama si David, tuwing may plano sila at kailangan ng mag-aalaga sa mga bata, nandyan ako. Hindi naniningil ni isang sentimo, masayang tinutulungan ang anak ko na magkaroon ng buhay na lagi niyang pinapangarap. Noong nawala ng trabaho si David, noong nakaraang taon, sino ang nagbayad ng mortgage sa loob ng 8 buwan? Ako, $16,000 na kinuha ko mula sa aking pensyon. Perang nangahulugang kanin at beans lang ang kinakain ko sa loob ng ilang linggo para lang mapagkasya ang kita ko. At noong kailangan ng braces ng kambal, isa pang $4,000 na ako ang sumagot ng walang pag-aalinlangan. "Huwag kayong mag-alala," sabi ko sa kanila, nakikita ang kanilang mga mukhang balisa. Para dyan ang mga lolo't lola. Tumayo ako mula sa sofa at pumunta sa aking desk kung saan ko itinatago ang lahat ng resibo, lahat ng patunay ng bawat sentimong ginastos ko para sa aking anak at sa kanyang pamilya. Mga kahon-kahon ito ng mga dokumento na itinago ko hindi dahil sa kawalan ng tiwala,
kundi dahil ipinagmamalaki kong alalahanin ang lahat ng nagawa ko para sa kanila. Sinimulan kong magkwenta. Pagpapalaki kay Rebecca mula pagkapanganak hanggang sa magsarili siya, humigit kumulang 200,000 dolyar. Kolehiyo, 42,000. Ang kasal, 35,000. Ang down payment sa bahay, 150,000. Ang mga bayad sa mortgage noong walang trabaho si David, 16,000. Ang braces ng kambal, 4,000. Ang mga regalo sa kaarawan at Pasko sa lahat ng mga taong iyon, hindi bababa sa 10,000 dolyar pa. Ang kabuuan ay nakapanlulumo, mahigit 400 at 60,000 dolyar, halos kalahating milyon na ipinuhunan ko sa kaligayahan ng aking anak. At lahat ng iyon para marinig na ang pinakadakila niyang hiling ay ang mamatay ako. Tumulo ang mga luha sa mga papel habang nagdadagdag at nagbabawas ako. Kung inilagay ko ang perang iyon sa isang savings account na may compound interest, ngayon ay mayroon na sana akong mahigit 600,000 dolyar. Maari sana akong nakatira sa isang magandang bahay, naglalakbay sa buong mundo, tinatamasa ang isang komportableng pagre-retiro sa halip na nagbibilang ng barya sa maliit na apartment na ito. Pero hindi, pinili kong mamuhunan sa pag-ibig. Pinili kong maniwala na ang perang ginastos sa aking anak ay perang sulit. Na bawat sakripisyo ay sulit dahil sa huli ay magkakaroon ako ng anak na magmamahal at mag-aalaga sa akin sa aking katandaan. Napakatanga ko pala. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numero ni Rebecca. Kailangan kong marinig muli ang kanyang boses. Kailangan kong kumpirmahin na talagang sinabi niya ang mga kakilakilabot na salitang iyon. "Ano na namang kailangan mo, ma?" Sagot niya ng may pagkainis pagkatapos ng ika-5 ring. "Rebecca, kailangan kong malaman kung sinadya mo talaga ang sinabi mo sa akin kanina." Tanong ko sa nanginginig na boses. "Siyempre sinadya ko," sagot niya ng walang bahid ng pagsisisi. "Ma, oras na para maintindihan mo na kailangan ko ng espasyo, hindi malusog ang obsesyon mo sa akin." "Obsesyon," ulit ko, hindi makapaniwala. "Obsesyon ang tawag mo sa pagmamahal ng isang ina." "Oo, eksakto. At sana pagkatapos ng araw na ito ay makuha mo na sa wakas ang mensahe. Kailangan kong respetuhin mo ang mga hangganan ko at hayaan mo akong mamuhay." Ibinaba ko ang telepono nang hindi nagpapaalam. Walang hindi pagkakaunawaan. Talagang naniniwala ang anak ko na ang pagmamahal ko ay isang pasanin, na ang presensya ko sa buhay niya ay isang problemang kailangan niyang solusyonan. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga akong nakatingin sa kisame, inaalala ang bawat magandang sandali na pinagsamahan namin. Bawat yakap, bawat "I love you, ma" na lumabas sa kanyang mga labi. Lahat ba iyon ay kasinungalingan? O sadyang pinalaki ko lang ang isang anak na naging sobrang makasarili na hindi na niya makita ang lampas sa sarili niyang mga pangangailangan? 3:00 ng madaling araw, may nagbago sa loob ko. Ang kalungkutan ay nagsimulang mag-iba ng anyo, naging galit, naging pagkasuklam, naging malinaw na pagkaunawa na ako ay ginamit, minanipula at itinapon na parang basahan. Gusto ng anak ko na mamatay ako. Kung gayon, baka oras na para ibigay sa kanya kung ano mismo ang hinihiling niya. Kinabukasan, nagising ako na may linaw ng pag-iisip na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bagay na mas malakas, determinasyon. Kung gusto ng anak ko na mawala ako sa buhay niya, gagawin ko, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Isinuot ko ang pinakamaganda kong damit at lumabas na may tiyak na layunin. Unang hinto, ang bangko kung saan meron akong joint account kasama si Rebecca para sa mga gastusing pang-emergency ng bahay niya. Ang account na iyon na binuksan ko para kung sakali at kung saan ako nagdeposito ng 20,000 dolyar para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. "Magandang umaga, Ginang Johnson," bati ng manager, si Ginoong Martinez, na kilala na ako sa loob ng maraming taon. "Ano po ang maitutulong ko sa inyo ngayon?" "Gusto kong isara ang joint account number 45872,891. Sabi ko na may ngiti na inakala niyang kabaitan, ngunit sa katotohanan ay purong paghihiganti. "Sigurado po kayo?"
May malaking balanse po ang account na iyon na 20,000 dolyar, babala niya habang tinitingnan ang screen ng kanyang computer. Hinding-hindi ako nagdududa. Gusto kong ilipat ang lahat ng perang iyon sa personal kong account, sagot ko habang pinipirmahan ang mga papel na may matatag na kamay. Ang makita ang 20,000 dolyar na iyon na bumalik sa personal kong account ay nagbigay sa akin ng kasiyahang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Simula pa lang iyon. Susunod na hinto, ang opisina ng mortgage loan. Sa nakalipas na taon, noong walang trabaho si David, ako ang naging co-signer sa kanilang mortgage. Nangangahulugan iyon na kung hindi sila makakabayad, sa akin mapupunta ang responsibilidad. Ngunit nangangahulugan din iyon na may karapatan ako sa ari-ariang iyon. Ginang Johnson, bati sa akin ng loan officer, si Binibining Williams. Ano po ang sadya ninyo? Gusto kong suriin ang kontrata ng mortgage kung saan ako nakapirma bilang co-signer, paliwanag ko. Kailangan kong maintindihan kung ano mismo ang mga karapatan at obligasyon ko. Habang hinahanap niya ang mga dokumento, naalala ko ang araw na pinirmahan ko ang mga papel na iyon. Umiyak si Rebecca sa tuwa. Salamat ma, hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala ka. Ikaw ang tagapagligtas namin, sabi niya habang niyayakap ako ng mahigpit. Nagpasalamat din si David, nangangako sa akin na hinding-hindi sila mahuhuli sa pagbabayad. Heto po ang mga dokumento, sabi ni Binibining Williams, inilalagay ang isang makapal na folder sa harap ko. Bilang co-signer, responsable kayo sa mga bayarin kung hindi makakabayad ang mga pangunahing may-ari. Pero may karapatan din kayong bawiin ang ari-arian kung naniniwala kayong hindi matutupad ng mga may utang ang kanilang mga obligasyon. Eksakto, dugtong ko habang sinusuri ng mabuti ang mga papel. May problema po ba sa mga bayarin? Tanong niya ng may professional na pag-aalala. Inaaral ko pa ang sitwasyon, sagot ko. Inilalagay ang isang kopya ng lahat ng dokumento sa aking bag. Ano ang kailangan kong gawin kung magpasya akong gamitin ang aking mga karapatan bilang co-signer? Kailangan ninyong patunayan na may panganib ng hindi pagbabayad o na nagkaroon na ng malalaking pagkaantala. Sa kaso ninyo, nakikita ko na sinagot ninyo ang 8 buwang bayarin noong nakaraang taon na sapat ng ebidensya na walang katatagan sa pananalapi ang mga pangunahing may-ari. Perpekto. Nawala na naman ang trabaho si David noong nakaraang linggo. Impormasyong ibinigay sa akin ni Rebecca nang hindi iniisip ang mga implikasyon. Akala niya ay hindi direktang humihingi siya ng tulong, ngunit ang totoo ay binibigyan niya ako ng mga sandata para sa aking paghihiganti. Umalis ako sa opisinang iyon na may ngiti. Walang kaalam-alam ang mahal kong anak sa bagyong namumuo. Pangatlong hinto, ang personal kong abogado, si Ginoong Anel Adams, isang 70 taong gulang na lalaki na kaibigan ng yumaong asawa ko. Alam niya ang buong sitwasyon ng pamilya ko at nasaksihan ang mga sakripisyo ko para kay Rebecca sa loob ng maraming dekada. Julieta, bati niya sa akin ng may init. Anong nagdala sa iyo sa opisina ko? Hindi karaniwang nakikita kita rito. Anel, kailangan ko ang tulong mo sa isang napakahalagang bagay, sabi ko sa kanya habang nakaupo sa harap ng kanyang desk. Gusto kong ganap na baguhin ang aking huling habilin. Tumaas ang mga kilay niya sa gulat. May nangyari ba kay Rebecca? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Bawat masakit na salita, bawat sandali ng paghamak, ang kalamigan kung paano niya hiniling ang pagkamatay ko sa mismong kaarawan niya. Nakikinig sa akin si Anel ng tahimik. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas seryoso sa bawat detalye. Julieta, sabi niya sa wakas, nalulungkot ako sa pinagdadaanan mo. Hindi ko inakalang kayang gawin ni Rebecca ang ganyan pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanya. Ako rin, buntong hininga ko, pero nakapagdesisyon na ako. Gusto kong baguhin ang huling habilin ko at iwan ang lahat sa isang organisasyong pangkawanggawa. Gusto ko ring mag-set up ng isang trust fund para sa mga apo ko, pero hindi maaaring makuha ni Rebecca ang perang iyon hanggang sa maging 25 taong gulang sila. Maaring gawin iyan, tumango si Anel habang nagno-notes. Gusto mo rin bang palitan ang mga benepisyaryo ng iyong life insurance? Siyempre, anumang may pangalan ni Rebecca, gusto kong palitan. Gusto ng anak ko na mamatay ako, pero kapag nangyari iyon, wala siyang matatanggap na ni isang sentimo mula sa akin.
2 oras kaming nagsuri ng lahat ng aking legal na dokumento, ang aking $100,000 na life insurance policy, ang aking mga ipon, ang aking apartment, ang aking mga investment, lahat ng dating nakalaan para kay Rebecca ay mapupunta na ngayon sa Orphans Foundation kung saan ako nagtrabaho bilang voluntaryo sa loob ng maraming taon. May isa pa, sabi ko noong patapos na kami. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng dokumento para bawiin ang bahay kung saan nakatira si Rebecca. Bilang co-signer ng mortgage, may mga karapatan ako at nawalan na naman ng trabaho ang asawa niya. Nagliwanag ang mga mata ni Anel sa pagkaunawa. Ngayon, nakikita ko na kung saan ka patungo. Sigurado ka bang gusto mong umabot sa ganyan? Hinding-hindi ako nagdududa. Sagot ko ng may determinasyon na kahit ako ay nagulat. Sinabi sa akin ng anak ko na mas magiging madali ang buhay niya kung mawawala ako. Well, mawawala ako, pero bago iyon, sisiguraduhin kong maiintindihan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng mabuhay nang wala ako at nang wala ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Pag-alis ko sa opisina ni Anel, madilim na. Naglakad ako sa mga kalye ng aking kapitbahayan na parang bago, na para bang nagising ako mula sa isang napakahabang panaginip. Sa loob ng 45 taon, nabuhay ako para kay Rebecca. Isinakripisyo ko ang sarili kong mga pangarap at kagustuhan para ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya, pero hindi na ngayon. Bumalik ako sa aking apartment at nagsali ng isang baso ng alak, isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng maraming taon. Ang pag-toast sa sarili ko ay isang bagay na ganap na bago, ngunit napakapalaya sa pakiramdam. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numerong iniligtas ko ilang buwan na ang nakalipas, ngunit hindi ko kailanman naglakas loob na gamitin. Para ito sa isang travel agency na dalubhasa sa mga retirado na nag-aalok ng mga package para manirahan sa ibang bansa. Magandang gabi. Ito si Julieta Johnson, sabi ko nang sumagot sila. Nakita ko ang inyong promosyon tungkol sa paninirahan sa Switzerland. Pwede niyo ba akong padalhan ng kumpletong impormasyon? Siyempre, Ginang Johnson. Ang Switzerland ay isang napaka-popular na destinasyon sa aming mga kliyente. Mayroon kaming ilang programa mula sa pansamantalang pananatili hanggang sa permanenteng paninirahan. Anong uri ng impormasyon ang kailangan ninyo? Lahat, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kung paano makapagsimula ng bagong buhay sa Switzerland ang isang 72 taong gulang na tao. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumayo ako sa bintana at tumingin sa lungsod kung saan ako nanirahan sa buong buhay ko. Di nagtagal, lahat ng ito ay magiging isang alaala na lang. Hiniling ng anak ko ang pagkawala ko bilang regalo sa kaarawan at ipagkakaloob ko ito sa kanya sa pinakakamanghamanghang paraan na posible. Ang hindi alam ni Rebecca ay ang kanyang hiling ay malapit ng maging pinakamasama niyang bangungot. Ang mga sumunod na araw ay isang roller coaster ng emosyon at lihim na paghahanda. Tuwing umaga ay nagigising ako na may halong sakit at determinasyon na nagtutulak sa akin na ipagpatuloy ang aking plano. Para akong nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog kung saan nabuhay lang ako para bigyang kasiyahan ang aking anak at ngayon sa wakas, nabubuhay na ako para sa sarili ko. Noong Miyerkules ng umaga, tumunog ang telepono ko. Si Rebecca. Saglit na bumilis ang tibok ng puso ko, iniisip na baka nagbago na ang isip niya, na baka humingi siya ng tawad sa mga kakilakilabot na salitang sinabi niya. Napaka-inosente ko pa rin. Ma, sabi niya sa malamig na boses na iyon na nakasanayan na niya, kailangan kong hilingin sa iyo ang isang pabor. Walang kahit hello o kumusta, diretso agad siya sa punto na para bang ako ang personal niyang katulong. Anong kailangan mo? Tanong ko, gustong makita kung hanggang saan aabot ang kanyang kapangahasan. May presentasyon ang kambal sa eskwela sa Biyernes at may mahalagang hapunan sa trabaho kami ni David. Pwede mo ba silang bantayan sa gabing iyon? Ang kabalintunaan ay napakasarap. Ang parehong babae na hiniling ang aking pagkamatay bilang regalo sa kaarawan ay humihiling ngayon sa akin na alagaan ang kanyang mga anak na parang walang nangyari, na para bang ako ay isang mapagkukunang magagamit 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Hindi pwede, simpleng sagot ko. Anong ibig mong sabihin na hindi pwede?
Tanong niya na may tunay na pagkagulat. Halatang hindi siya sanay na humihindi ako. May iba akong plano, pagsisinungaling ko na may ngiting hindi niya nakikita. Anong plano naman ang posibleng meron ka? Tanong niya sa mapanlibak na tono na iyon na lubos na nakasakit sa akin. Na para bang sa edad na 72, wala akong karapatang magkaroon ng sariling buhay. Mga planong hindi mo na dapat alamin, sagot ko, pinapanatili ang aking kalmado. Maghanap ka ng ibang tagapag-alaga. Pero ma, hindi ako makakakuha ng yaya sa ganito kaigsing abiso. Saka, kailan ka pa naningil para alagaan ang sarili mong mga apo? Heto na, ang emosyonal na manipulasyon na ginamit niya sa akin sa loob ng maraming taon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito gagana. Simula noong sinabi mo sa akin na ang pinakamalaking regalo para sa iyo ay ang mamatay ako. Sagot ko ng may lamig. Kung gusto mong mawala ako sa buhay mo, sisimulan ko na ngayon. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Sa wakas, tumawa ng may pang-uuyam si Rebecca. Seryoso, parurusahan mo ako na parang paslit, sabi niya. Akala ko pagkatapos ng ilang araw ay tapos na ang drama. Hindi ito drama, Rebecca. Respeto ito sa hiling mo. Gusto mong mawala ako, kaya iyon ang gagawin ko. Sige, sabi niya ng may inis. Kung gusto mong maging isip bata, bahala ka. Pero huwag kang iiyak sa akin mamaya kapag malungkot ka na. Ibinaba niya ang telepono nang hindi nagpapaalam. Perpekto. Bawat interaksyon ay nagpapatunay na tama ang desisyon na ginagawa ko. Noong hapong iyon, pumunta ulit ako sa bangko. Sa pagkakataong ito ay para gawin ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko. Ang mag-withdraw ng karamihan sa aking mga ipon sa cash. 30,000 dolyar iyon na inilagay ko sa isang sobre at itinago sa aking personal na safe, ang perang kakailanganin ko para sa aking bagong buhay sa Switzerland. Tumawag din ako sa travel agency at kinumpirma ang aking biyahe. Isang flight papuntang Zurich sa susunod na Martes na may opsyon na palawigin ang aking pananatili ng walang takdang panahon. Ang paunang gastos ay 5,000 dolyar, perang binayaran ko ng walang kurap. Ito ang pinakamahal at pinakamatalinong puhunan na ginawa ko sa loob ng maraming taon. Noong Huwebes ng umaga, nakatanggap ako ng hindi inaasahang bisita. Ang kapitbahay kong si Elvara, isang 68 taong gulang na babae na nakatira sa apartment sa tabi at naging kaibigan ko sa nakalipas na 5 taon. Julieta, sabi niya, habang nakaupo sa aking sala na may isang tasa ng kape. Iba ang itsura mo nitong mga nakaraang araw. May nangyari ba? Si Elvara ay naging isang tahimik na saksi sa lahat ng aking mga sakripisyo para kay Rebecca. Nakita niya akong nagkakansela ng mga plano namin para magmadaling pumunta sa tuwing kailangan ako ng anak ko. Nakita niya ang mga supot ng mamahaling pagkain na binibili ko para dalhin kay Rebecca habang ako ay kumakain ng dilatang sopas para makatipid. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, bawat masakit na detalye ng nangyari sa kaarawan ni Rebecca at lahat ng plano na ginagawa ko sa loob ng linggo. Diyos ko, Julieta, bulong ni Elvara, puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwalang sasabihin ni Rebecca ang ganoong kalupit sa iyo pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanya. Ang pinakamasama ay sinabi niya iyon na parang pinakanormal na bagay sa mundo, paliwanag ko. Na para bang ako ay isang istorbo sa buhay niya na kailangang alisin. At talagang pupunta ka sa Switzerland? Oo, matatag kong sagot. Nakabili na ako ng tiket, aalis ako sa Martes. Hinawakan ni Elvara ang aking mga kamay ng may kabaitan. Alam mong meron kang buong suporta ko, di ba? Ang ginawa sa iyo ni Rebecca ay hindi mapapatawad. May isa pa, sabi ko, binabaan ang aking boses. Kakailanganin ko ang tulong mo sa isang napakahalagang bagay. Ipinaliwanag ko ang aking kumpletong plano kung paano ko gustong maniwala si Rebecca na talagang namatay ako kahit pansamantala. Si Elvara ang magiging kasabwat ko, ang taong makakahanap ng aking walang laman na apartment at ng aking paalam na sulat. Brilyante, bulong ni Elvara na may isang mapanuksong ngiti. Sa wakas ay maiintindihan ng walang utang na loob na batang iyon kung ano ang ibig sabihin ng mawala ka. Tutulungan mo ba ako?
Siyempre, sa katunayan, sa tingin ko, iyan mismo ang kailangan ni Rebecca para magising. Noong gabing iyon, ginawa ko ang pinakamahalagang sulat sa aking buhay. Ang sulat na matatagpuan ni Rebecca sa kanyang mesa at magpapabago sa lahat magpakailanman. Sinulat at muling sinulat ko ang bawat salita. Tinitiyak na naipaparating nito kung ano mismo ang gusto kong sabihin. Mahal kong Rebecca, simula ng sulat. Hiniling mo sa akin bilang regalo sa kaarawan na mawala sa iyong buhay, at nagpasya akong ipagkaloob ang iyong hiling. Kapag binabasa mo ang sulat na ito, malayo na ako rito, sinisimulan ang buhay na dapat kong tinahak maraming taon na ang nakalipas sa halip na isakripisyo ang lahat para sa iyo. Nagpatuloy ako sa pagsusulat sa loob ng maraming oras, idinodokumento ang bawat sentimong ginastos ko para sa kanya, bawat sakripisyong ginawa ko, bawat oportunidad na pinalampas ko sa palaging pagiging handa para sa kanyang mga pangangailangan. Pero hindi ito isang mapait na sulat, isa itong sulat na nagtuturo. Gusto kong maintindihan niya kung ano mismo ang nawala sa kanya. Kasama ng sulat na ito, matatagpuan mo ang lahat ng legal na dokumentong pinirmahan ko ngayong linggo. Patuloy kong isinulat. Ang pagbabago ng huling habilin, ang pagkansela ng iyong health insurance na ako ang nagbabayad, ang abiso na bilang co-signer ng iyong mortgage, nagpasya akong gamitin ang aking mga karapatan dahil sa kawalan ng katatagan sa trabaho ni David, at ang pagkansela ng lahat ng benepisyong pinansyal na natatanggap mo mula sa akin. Isa itong 23 pahinang sulat na detalyadong naglalarawan ng lahat ng magbabago sa kanyang buhay ngayong nawala na ako tulad ng gusto niya. Mas magiging madali ang buhay mo nang wala ako pagtatapos ng sulat, pero mas magiging magastos din, sana sulit. Noong Biyernes ng gabi, habang nag-iimpake ako ng aking pinakamahalagang gamit sa 2 maleta, nakatanggap ako ng tawag mula kay Rebecca. Hindi ko sinagot. Tumawag pa siya ng 3 beses, ngunit hinayaan ko lang na tumunog ang telepono. Wala na akong sasabihin pa sa kanya. Kinabukasan, Sabado, dumating si David sa aking pintuan. Mukha siyang pagod at desperado. "Julieta," sabi niya sa nagmamakaawang boses, "sinabi sa akin ni Rebecca ang nangyari sa inyo. Alam kong mali ang sinabi niya, pero pakiusap, huwag mong gawin ito sa aming pamilya." "Gawin ang ano?" Tanong ko, nagkukunwaring walang alam. Ang pagtigil sa pagtulong sa amin, ang bigla na lang pag-alis sa aming buhay. Kailangan ka ng mga bata, kailangan ka namin. Nakakatuwa. Noong gustong mawala ako ni Rebecca, isa akong istorbo. Pero noong napagtanto nila ang lahat ng ginagawa ko para sa kanila, bigla na lang nila akong kailangan. "David," mahinahon kong sabi, "napakalinaw ng asawa mo sa akin. Ang presensya ko sa buhay niya ay isang pasanin na hindi na niya gustong dalhin. Nirerespeto ko lang ang kanyang mga hiling. Pero Julieta, alam mo kung paano si Rebecca kapag nagagalit. Hindi niya sinasadya." Hindi niya sinasadya? Kasi mukha siyang kumbinsido noong hiniling niya ang pagkamatay ko bilang regalo sa kaarawan. Ibinaba ni David ang kanyang ulo. Alam niyang wala siyang argumento para ipagtanggol ang hindi maipagtatanggol. "Pakiusap," iginiit niya, "bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ito. Kakausapin ko si Rebecca, ipapaunawa ko sa kanya kung gaano siya kamali." "Huli na para dyan," sagot ko, dahan-dahang isinasara ang pinto. "Bigyan mo na lang ng halik ang mga apo ko para sa akin." Linggo ang huling araw ko sa lungsod na iyon. Ginugol ko ang umaga sa paglalakad sa mga lugar na naging mahalaga sa aking buhay. Ang ospital kung saan ako nagtrabaho sa loob ng 40 taon, ang parke kung saan ko dinala si Rebecca nung bata pa siya, ang simbahan kung saan ako ikinasal sa kanyang ama. Ito ang aking tahimik na paalam sa isang buhay na ganap kong inilaan para sa iba. Sa Lunes, sisimulan ko ang isang buhay na sa wakas ay ilalaan ko para sa aking sarili. Noong Linggo ng gabi, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa kaba o pagsisisi, kundi dahil sa isang kakaibang emosyon na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming dekada. Ang pananabik sa isang pakikipagsapalaran.
Sa edad na 72, malapit ko nang simulan ang buhay na lagi kong pinangarap, ngunit hindi ko kailanman naglakas loob na isabuhay. Alas 5 ng umaga ng Lunes, kumatok si Elvara sa aking pintuan tulad ng aming napag-usapan. Nagdala siya ng sariwang kape at isang makahulugang ngiti na nagpuno sa akin ng lakas. "Handa ka na ba sa iyong dakilang pagtakas?" tanong niya sabay kindat. "Higit pa sa handa," sagot ko, dala ang aking 2 maleta papunta sa pinto. "Nasa iyo ba ang ekstrang susi ng apartment ko?" "Heto," sabi niya, ipinapakita ang set ng mga susi na ibinigay ko sa kanya noong gabi bago. "At dala ko rin ang sulat para kay Rebecca at lahat ng legal na dokumento na iiwan mo sa kanyang mesa." Pinlano namin ang lahat ng maingat. Maghihintay si Elvara hanggang Miyerkules para pumunta sa apartment ni Rebecca at ihatid ang mga dokumento, magkukunwaring natagpuan niya ang aking apartment na walang laman at nag-alala sa aking pagkawala. Siya ang magbabalita kay Rebecca na nawala na ako magpakailanman. "Tandaan mo," sabi ko habang tumatawag kami ng taxi, "kailangan mong umarting nag-aalala. Sabihin mo sa kanya na 2 araw na akong hindi sumasagot sa telepono, na kumatok ka sa pinto ko at hindi ako sumagot, at noong ginamit mo ang emergency keys, natagpuan mong walang laman ang apartment at may sulat sa kanyang mesa." "Huwag kang mag-alala, Julieta. Naging guro ako ng drama sa loob ng 30 taon. Ito ang magiging pinakamagaling na pag-arte sa buhay ko," sabi ni Elvara na may isang mapanuksong ngiti. Dumating ang taxi ng eksaktong alas 6 ng umaga. Habang ikinakarga ang aking mga maleta, huling sulyap akong ibinigay sa aking apartment. 15 taon akong nanirahan doon, ngunit kakaiba, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Para bang sa wakas ay napapalaya ko ang sarili ko mula sa isang kulungan na ako mismo ang nagtayo. "Sa airport?" tanong ng driver ng taxi. "Sa airport," kumpirma ko, at naramdaman ko na parabang ang 2 salitang iyon ay nagmarka ng simula ng aking bagong pagkatao. Sa loob ng 40 minutong biyahe, inisip ko ang lahat ng iiwanan ko. Ang aking voluntaryong trabaho sa ospital, ang aking pang-araw-araw na gawain, ang patuloy na pag-aalala kay Rebecca at sa kanyang mga problema. Pero inisip ko rin ang lahat ng naghihintay sa akin. Ang kalayaan na gumawa ng sarili kong mga desisyon, na gastusin ang aking pera sa sarili ko, na mabuhay ng walang patuloy na bigat ng emosyonal na pangangailangan ng aking anak. Sa airport, habang naghihintay sa aking flight, nakatanggap ako ng 3 tawag mula kay Rebecca na hindi ko sinagot. Pagkatapos ay may pumasok na text message. "Ma, nagiging katawa-tawa ka na. Hinahanap ka ng mga bata. Tawagan mo ako." Binura ko ang mensahe ng hindi sumasagot. Nakakabilib kung paano ngayon na hindi na ako available 24 na oras, bigla niya akong kailangan. Ang flight papuntang Zurich ay mahaba, ngunit payapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, walang nakakaalam kung nasaan ako. Walang maaring tumawag sa akin para humingi ng pabor, pera o oras. Isang nakalalasing na pakiramdam ng kalayaan na hindi ko naranasan mula noong bago ako maging ina. Sa loob ng 12 oras na paglalakbay, isinulat ko sa aking journal ang lahat ng nangyari sa nakalipas na linggo. Bawat detalye, bawat emosyon, bawat desisyon na nagdala sa akin sa sandaling iyon. Gusto kong tandaan kung ano mismo ang pakiramdam na palayain ang sarili mula sa isang nakalalasong relasyon. Kahit na ang relasyong iyon ay sa sarili kong anak, dumating ako sa Zurich noong Martes ng gabi, lokal na oras. Isang kinatawan mula sa travel agency ang naghihintay sa akin sa airport na may dalang karatula na may pangalan ko. Siya ay isang bata at mabait na lalaki na nagngangalang Klaus na perpektong magsalita ng Ingles. "Ginang Johnson," bati niya sa akin na may tunay na ngiti. "Maligayang pagdating sa Switzerland. Sana ay handa na kayo para sa isang bagong pakikipagsapalaran." "Higit pa sa handa," sagot ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, ang ngiti ko ay ganap na tunay. Dinala ako ni Klaus sa isang magandang apartment na may kasangkapan sa sentro ng Zurich na inupahan niya sa loob ng 1 buwan habang nagpapasya ako kung gusto kong manatili ng permanente.
Maliit ito, ngunit komportable na may mga bintana na nakatanaw sa isang magandang parke at bahagyang tanawin ng lawa. Heto po ang lahat ng impormasyon tungkol sa lungsod, sabi ni Klaus habang inaabot sa akin ang isang makapal na folder. Mga lugar na makakainan, mga aktibidad para sa mga kaedad ninyo, mga klase sa Aleman, mga grupong panlipunan. Naka-schedule na rin ako ng isang pagpupulong para sa inyo kasama ang isang financial advisor para bukas ng hapon upang tulungan kayo sa mga papeles kung magpasya kayong manatili ng permanente. Noong gabing iyon, mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa maraming taon. Walang teleponong maaaring tumunog, walang nangangailangan ng anuman mula sa akin, walang mga responsibilidad maliban sa pag-aalaga sa aking sarili. Noong Miyerkules ng umaga, maaga akong nagising at lumabas upang tuklasin ang lungsod. Nag-almusal ako sa isang kaakit-akit na cafe sa tabi ng lawa. Bumili ako ng mga sariwang bulaklak para sa aking pansamantalang apartment. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, gumastos ako sa isang bagay na ganap na hindi kailangan, isang magandang scarf na seda na nagkakahalaga ng $100. Binili ko ito dahil lang sa nagustuhan ko ito nang hindi nag-aalala sa presyo o kung ang perang iyon ay mas mahusay na maipupuhunan sa mga pangangailangan ng aking anak. Habang naglalakad ako sa mga kalye ng Zurich, kinakalkula ko sa isip kung magkano ang ginastos ko kay Rebecca sa nakalipas na 5 taon lamang. Sa pagitan ng mga bayad sa mortgage noong walang trabaho si David, ang braces ng kambal, ang patuloy na mga regalo, ang gas para pumunta at alagaan ang mga bata, ang pagkaing lagi kong dala kapag bumibisita, ito ay hindi bababa sa $50,000. $50,000 na sana ay nagamit ko para maglakbay sa mundo, para mabuhay ng komportable, para tuparin ang mga pangarap na ipinagpaliban ko sa loob ng maraming dekada. Sa halip, ibinigay ko ito sa isang anak na itinuturing ang pagmamahal ko bilang isang pasanin at ang aking presensya bilang isang istorbo. 2:00 ng hapon, oras ng Zurich, kinakalkula ko na 8:00 na ng umaga sa aking bayan. Naghahanda na si Elvira para pumunta sa apartment ni Rebecca para ihatid ang sulat na magpapabago sa lahat. Umupo ako sa isang bangko sa tabi ng lawa at naghintay. Alam kong sa loob ng ilang oras, magsisimulang mag-ring ng desperado ang aking telepono. Sa wakas ay maiintindihan ni Rebecca kung ano ang ibig sabihin ng tunay na mawala ako. 5:00 ng hapon, nagsimulang mag-vibrate ang aking telepono. Si Rebecca. Hinayaan ko itong mag-ring hanggang sa tumigil. Agad itong tumunog muli. Si Rebecca ulit. Sa pagkakataong ito ay sinagot ko. "Ma!" Sigaw niya, basag ang boses. "Nasaan ka? Pumunta si Elvira sa bahay na may dalang sulat mula sa iyo. Sabi niya, nawala ka raw. Anong nangyayari?" "Hello, Rebecca?" Kalmado kong sagot habang tinatanaw ang lawa ng Switzerland. "Nabasa mo na ba ang sulat?" "Oo, nabasa ko na. Nababaliw ka na ba? Paano mo nagawa ito sa amin? Nasaan ka?" "Nasa eksaktong lugar ako kung saan ako dapat naroroon," sagot ko. "Malayo sa iyo tulad ng gusto mo." "Pero hindi ito ang gusto ko. Hindi ko gusto na umalis ka talaga. Galit lang ako. Hindi ko sinasadya." Heto na. Ang tipikal na taktika ni Rebecca, ang pagpapaliit sa pinsalang nagawa niya, ang pagpaparamdam sa akin ng pagkakasala sa pagtugon sa kanyang kalupitan. "Hindi mo sinasadya noong sinabi mo sa akin na ang pinakamalaki mong hiling sa kaarawan ay ang mamatay ako?" Tanong ko sa kanya dahil mukha kang kumbinsido. "Kasi, nadismaya lang ako. Nawalan na naman ng trabaho si David. May problema ang mga bata sa eskwela. Sobrang stress ko. Hindi ko dapat ibinunton sa iyo." "Tama ka. Hindi mo dapat ginawa. Pero tapos na at hindi na maibabalik ang mga salita. Pero ma, pakiusap bumalik ka na. Kailangan ka namin. Kailangan kita." Nakakatuwa. Ngayon kailangan niya ako. Ngayon na nabasa niya ang sulat tungkol sa lahat ng benepisyong pinansyal na nawala sa kanya. Ngayon na alam niyang maaari niyang mawala ang kanyang bahay. Ngayon na naiintindihan niyang kailangan niyang bayaran ang sarili niyang health insurance at maghanap ng yaya para sa kambal. "Kailangan mo ba ako o kailangan mo ang pera ko?" Diretsong tanong ko sa kanya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya.
Kailangan kita, sa wakas ay bulong niya, ngunit hindi mukhang kumbinsido ang kanyang boses. Rebecca, sa loob ng 45 taon, nabuhay ako para sa iyo. Isinakripisyo ko ang aking mga pangarap, ang aking pera, ang aking oras, ang aking mga oportunidad. At noong sa wakas ay kailangan kong maramdaman na mahal mo ako at pinahahalagahan, sinabi mo sa akin na mas gugustuhin mong patay na ako. Ang mga salitang iyon ay sumira sa puso ko sa paraang hinding-hindi ko na maaayos. Patawad ma, patawarin mo ako. Hindi sapat ang patawad, Rebecca. Nagawa na ang pinsala. At alam mo ba, baka iyon na ang pinakamagandang bagay na nasabi mo sa akin dahil sa wakas ay nabuksan nito ang aking mga mata at naintindihan ko na mali ang paraan ng pamumuhay ko. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, nabubuhay ako para sa akin at napakasarap sa pakiramdam. Nasaan ka ma? Pakiusap sabihin mo sa akin. Pagmamakaawa ni Rebecca, basag ang boses sa luha. Hinahanap ka ng mga bata. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi ka na pumupunta para makita sila. Nakakabilib kung paanong ngayon na hindi na ako available, biglang hinahanap ako ng mga apo. Sa lahat ng mga taong iyon, noong kinakansela ko ang aking mga plano para alagaan sila, noong binibilhan ko sila ng mamahaling regalo, noong dinadala ko sila sa parke habang si Rebecca ay namimili, iyon lang ang inaasahan sa akin. Pero ngayon na wala na ako, naramdaman ang aking pagkawala. Magiging ayos lang ang mga bata, sagot ko, habang tinitingnan ang mga bundok ng Switzerland sa malayo. Matatag sila. Ang matututunan nila ay may mga kahihinatnan ang mga kilos at ang masasakit na salita ay maaaring sumira ng mga relasyon magpakailanman. Pero ma, pakiusap, hindi ka maaaring basta na lang mawala ng ganito. Paano kung may mangyari sa iyo? Paano kung magkasakit ka? Paano namin malalaman? Ngayon nag-aalala na siya sa aking kapakanan. Napakaginhawa. Rebecca, sa nakalipas na 5 taon, 3 beses akong nagkaroon ng high blood pressure na nagdala sa akin sa ospital. Alam mo ba kung ilang beses mo akong binisita? Wala. Lagi kang may mas mahalagang ginagawa. Kaya huwag kang lalapit sa akin ngayon na may pag-aalala sa aking kalusugan. Hindi iyan totoo, mahinang protesta niya. Totoo yon. Noong unang beses akong na-ospital, tinawagan kita mula sa emergency room. Sinabi mo sa akin na hindi ka makakapunta dahil may appointment ka sa parlor. Sa pangalawang beses, kaarawan ni David at nagdiriwang kayo. Sa pangatlong beses, hindi mo lang sinagot ang telepono. Kinumpirma ng katahimikan sa kabilang linya na naaalala niya ang bawat isang pagkakataon ng perpekto. Akala ko hindi seryoso, bulong niya. Siyempre, dahil hindi kailanman naging prioridad sa iyo ang kalusugan ko, pero ang mga tseke ko, oo. Hindi ito tungkol sa pera, sigaw ni Rebecca. Tungkol ito sa iyo, miss na kita ma. Miss mo ba ako o mismo ang pagkakaroon ng isang taong laging handang lutasin ang mga problema mo? Ibinaba ko ang telepono nang hindi naghihintay ng sagot. Agad itong tumunog muli, ngunit sa pagkakataong ito ay pinatay ko na ng tuluyan. Kailangan ko ng kapayapaan para tamasahin ang aking unang gabi ng kalayaan. Noong gabing iyon, lumabas ako para maghapunan mag-isa sa isang eleganteng restaurant sa tabi ng lawa. Inorder ko ang pinakamahal na pagkain sa menu, salmon na may caviar na nagkakahalaga ng $80, at uminom ako ng isang buong bote ng alak na Frances. Maraming taon na ang nakalipas mula noong binigyan ko ang sarili ko ng ganoong luho. Laging iniisip na ang pera ay maaaring maging kapaki-pakinabang para kay Rebecca. Kinabukasan, Huwebes, binuksan ko ang aking telepono at nakita ang 47 missed calls at 23 text messages, lahat mula kay Rebecca at David. Ang mga mensahe ay nagbago mula sa pakiusap hanggang sa pagbabanta. Pakiusap ma, sumagot ka, sabi ng una. Nag-aalala kami. Ang ikalima ay nagsabi, kung hindi ka sasagot, tatawagan namin ang pulis. Ang ikasampu ay nagbanta. Tinawagan na namin ang pulis. Sabi nila wala silang magagawa dahil nag-iwan ka ng sulat na nagpapaliwanag ng iyong pag-alis. Ang ika-15 ay umamin.
Tumawag sa amin ang bangko. Kinansela mo ang joint account. Paano kami magbabayad para sa mga emergency? Ang ika-20 ay nagsabi, ang ganda tingnan kung paano mabilis na naging gulat sa mga implikasyon sa pananalapi ng aking pagkawala ang pag-aalala sa aking kapakanan. Nagpa siya akong sagutin ang isang mensahe lamang. Ayos lang ako, nasa eksaktong lugar ako kung saan ako dapat naroroon. Huwag ninyo akong hanapin. Dumating ang sagot sa loob ng wala pang 5 minuto. Hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo, sisirain mo kami. Tumawag sa amin ang abogado ng mortgage, sabi niya maaari mong kunin ang aming bahay. Heto na, ang katotohanan. Hindi siya nag-aalala na baka ako ay nagdurusa o nasa panganib. Nag-aalala siya dahil sa wakas ay naintindihan niya ang mga implikasyon sa pananalapi ng pagkawala ko. Sumagot ako, ngayon naiintindihan mo kung ano ang halaga ng pagkakaroon mo sa akin sa iyong buhay. Sayang at huli mo na itong napagtanto. Noong hapong iyon, nagkaroon ako ng pulong sa Swiss Financial Advisor. Siya ay isang mas matanda, napaka-propesyonal na lalaki na nagngangalang Herr Meyer na tumulong sa akin na maunawaan ang lahat ng aking mga opsyon para sa permanenteng paninirahan sa Switzerland. Sa iyong kasalukuyang mga ipon at sa iyong pensyon mula sa Amerika, paliwanag niya, maaari kang mabuhay ng komportable dito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang Switzerland ay may mahusay na mga programa sa pangangalagang medikal para sa mga retiradong dayuhan at ang kalidad ng buhay ay pambihira. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hayagan kong pinag-usapan ang aking pananalapi nang hindi nag-aalala sa pag-iipon ng pera para sa mga emergency ni Rebecca. Nakapagpapalaya ang pagkalkula ng aking mga gastusin batay lamang sa aking sariling mga pangangailangan at kagustuhan. Maaari mo ring ipuhunan ang bahagi ng iyong mga ipon sa ekonomiya ng Switzerland, patuloy ni Herr Meyer. Ang mga kita ay matatag at ligtas. Sa loob ng 5 taon, maaari mong doblehin ang iyong mga ari-arian kung mamumuhunan ka ng matalino. Doblehin ang aking mga ari-arian. Ilang beses ko nang nagkaroon ng ganoong pagkakataon, ngunit mas pinili kong gastusin ang pera sa mga kapritsyo ng aking anak. May iba pa ba akong dapat sabihin sa iyo? Dagdag ng advisor, marami kaming kliyente sa mga sitwasyong katulad ng sa iyo, mga matatandang tao na dumating sa Switzerland na naghahanap ng bagong simula pagkatapos ng mga komplikadong relasyon sa pamilya. Hindi ka nag-iisa sa karanasang ito. Ang impormasyong iyon ay lubos na nagbigay ginhawa sa akin. Hindi ako ang tanging ina na minanipula at itinapon ng mga walang utang na loob na anak. Mayroong isang buong komunidad ng mga taong pinili ang kanilang sariling kaligayahan kaysa sa mga nakalalasong hiling ng kanilang mga pamilya. Noong Biyernes ng umaga, sumali ako sa isang grupo ng hiking para sa mga matatanda. Mayroong 8 babae at 4 na lalaki, lahat ay nasa pagitan ng 60 at 75 taong gulang, lahat ay naghahanap ng pakikipagsapalaran at mga bagong karanasan. Sa biyahe sa bus, nakipag-usap ako sa isang babaeng nagngangalang Ingrid, isang 71 taong gulang na Aleman na dumating sa Switzerland 2 taon na ang nakalipas. Anong nagdala sa iyo rito? Tanong niya sa akin habang hinahangaan namin ang tanawin mula sa bintana. Isang anak na nagsabi sa akin na ang pinakamalaki niyang hiling sa kaarawan ay ang mamatay ako. Sagot ko ng walang filter. Wala na akong lakas para pagandahin pa ang katotohanan. Tinitigan ako ni Ingrid na may malalaking mata. Seryoso? Hinding-hindi ako nagbibiro. Pagkatapos kong gastusan ang kanyang bahay, halos palakihin ang kanyang mga anak at isakripisyo ang aking pagreretiro para sa kanyang mga pangangailangan, sinabi niya sa akin na ang aking presensya sa kanyang buhay ay isang hindi makayanang pasanin. Diyos ko, bulong ni Ingrid. At anong ginawa mo? Tanong niya. Nawala ako sa kanyang buhay at heto ako ngayon. Ngumiti si Ingrid ng may paghanga. Napakalakas ng loob mo. 5 taon ang inabot sa akin bago ako nakapagdesisyon na lumayo sa aking nakalalasong pamilya. Ang anak kong lalaki at manugang ay itinuturing akong isang ATM na may mga binti. Sa natitirang bahagi ng araw, nagbahaginan kami ni Ingrid ng aming mga kwento.
Dumating siya sa Switzerland matapos mapagtanto na ang kanyang mga anak na nasa hustong gulang ay nakikipag-ugnayan lamang sa kanya kapag kailangan nila ng pera para sa kanilang mga bakasyon, kanilang mga bagong kotse o kanilang mga kapritsyo. Nang magpasya siyang magtakda ng mga hangganan, inakusahan siya ng pagiging isang makasariling ina at nagbanta na hindi siya hahayaang makita ang kanyang mga apo. Ang mga unang buwan ay mahirap. Pag-amin ni Ingrid habang naglalakad kami sa isang bayan na may istilong medieval. Kinain ako ng pagkakasala. Naisip ko na baka talagang makasarili ako, na ang isang mabuting ina ay dapat laging magsakripisyo para sa kanyang mga anak. At ano ang nagpabago sa iyong pananaw? Tanong ko. Napagtanto ko na hindi kailanman nagtanong ang aking mga anak kung masaya ba ako, kung may sapat ba akong pera para sa sarili kong mga pangangailangan, o kung ang aking patuloy na mga sakripisyo ay nakakasakit sa akin. Ang tanging pakialam nila ay kung ano ang maibibigay ko sa kanila. Hindi iyon pag-ibig, Julieta. Iyon ay pagsasamantala. Ang kanyang mga salita ay tumatak ng malalim sa aking puso. Sa loob ng maraming dekada, ipinagkamali ko ang emosyonal na manipulasyon sa pagmamahal ng anak, ang patuloy na mga hiling sa tunay na pangangailangan. Noong gabing iyon sa aking apartment, nagpasya akong buksan ang aking telepono sa huling pagkakataon sa loob ng ilang araw. Mayroon akong 62 missed calls at 47 text messages. Karamihan sa mga ito ay mula kay Rebecca at David, ngunit mayroon ding ilan mula sa mga hindi kilalang numero. Binasa ko ang mga text messages ng sunod-sunod, inoobserbahan ang ebolusyon ng gulat ng aking anak. Ang mga una ay emotional pa rin. Pakiusap ma, bumalik ka na, kailangan ka namin, umiiyak ang mga bata para sa iyo. Ngunit unti-unti silang naging mas desperado at pinansyal. Tumawag sa amin ang bangko para sa isang pulong sa Biyernes. Sinasabi nila na bilang co-signer, may karapatan kang bawiin ang bahay. Hindi nila maaaring kunin ang aming bahay dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Sa ikalimang araw, ang mga mensahe ay naging agresibo. Nakakatawa na ito ma, sinisira mo ang aming mga buhay dahil sa isang pagmamaktol. Kumilos ka na parang matanda at bumalik ka na. At sa wakas, desperado. Tinawagan ko na ang lahat ng ospital, ang pulis, ang iyong mga kaibigan. Walang nakakaalam kung nasaan ka. Kung may mangyari sa iyo, kasalanan ko ito. Pakiusap, sabihin mo lang na ayos ka. Nakakabilib pagmasdan kung paano sa walang punto ay tunay na humingi ng tawad si Rebecca sa paghiling na mamatay ako. Sa walang punto ay kinilala niya ang kalupitan ng kanyang mga salita o nagpahayag ng tunay na pagsisisi. Lahat ay umiikot sa mga negatibong kahihinatnan ng aking pagkawala para sa kanya. Nagpasya akong sagutin ang isang huling mensahe. Ako ay ganap na maayos at mas masaya kaysa sa maraming taon. Ang nararanasan mo ngayon ay ang natural na kahihinatnan ng iyong mga kilos. Sana ay makatulong ang karanasang ito na maunawaan mo ang halaga ng mga taong mahal mo bago maging huli ang lahat sa iba sa iyong buhay. Dumating agad ang sagot. Pakiusap ma, maaari nating ayusin ito. Pangako, hindi na ako magsasabi ng mga masasamang bagay. Bumalik ka lang. Isinulat ko ang aking huling sagot. Ang mga walang laman na pangako ay hindi nag-aayos ng mga sirang puso. Rebecca, ang mga salitang sinabi mo sa akin ay nagbunyag kung ano talaga ang tingin mo sa akin. Hindi mo maibabalik ang katotohanang iyon sa mga desperadong pangako. Matapos ipadala ang mensaheng iyon, binlock ko ang kanyang numero at lahat ng numerong nauugnay kay David. Binlock ko rin ang mga hindi kilalang numero na tumatawag sa akin. Oras na para isara ang kabanatang iyon ng tuluyan. Noong Lunes ng umaga, muli akong nakipagkita kay Herr Meyer para pirmahan ang mga papel na magpapahintulot sa akin na manirahan ng permanente sa Switzerland. Gumawa rin ako ng mga kaayusan para permanenteng ilipat ang aking pensyon mula sa Amerika at simulan ang proseso ng pagbebenta ng aking apartment sa aking bayan. Sigurado ka bang gusto mong gawing permanente ito? Tanong sa akin ni Herr. Ito ay isang napakalaking desisyon. Hindi pa ako naging mas sigurado sa anumang bagay sa aking buhay, sagot ko. Pinipirmahan ang bawat dokumento ng may matatag na kamay.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, gumagawa ako ng mga desisyon batay sa aking sariling kaligayahan, hindi sa mga hiling ng iba. Noong hapong iyon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Elvara, ang aking mahal na kapitbahay at kasabwat. Ang kanyang boses ay tunog na nasasabik. "Julieta, kailangan mong marinig ito," sabi niya. "Pumunta si Rebecca sa apartment ko kahapon na umiiyak ng malakas. Nagmakaawa siyang sabihin ko sa iyong bumalik ka, na ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan." "At anong sinabi mo sa kanya?" tanong ko. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan na ang sinabi niya sa iyo ay hindi mapapatawad at kung ako ikaw, nawala na rin sana ako magpakailanman. Dapat mong nakita ang kanyang mukha noong napagtanto niyang kahit ang kanyang mga kapitbahay ay alam kung gaano siya kalupit sa iyo. "May nabanggit ba siya tungkol sa mga problemang pinansyal?" Tanong ko ng may kuryosidad. Oo. Sinabi niya sa akin na kung wala ang iyong tulong, hindi nila mababayaran ang mortgage, na pinipilit sila ng bangko, na hindi makahanap si David ng matatag na trabaho, at na kailangan ng mga bata ng mga bagay para sa eskwela na hindi nila kayang bilhin. Sa madaling salita, napagtanto niya ang lahat ng ginawa mo para sa kanila noong nawala ito. Ito mismo ang inaasahan ko. Hindi niya ako namimiss bilang isang tao. Namimiss niya ang aking tungkulin bilang tagapagbigay ng pinansyal at tagalutas ng problema. "Elvara," sabi ko sa kanya, "kapag may nagtanong tungkol sa akin, lalo na si Rebecca, gusto kong sabihin mo sa kanila na patay na ako para sa kanila dahil sa isang banda, totoo ito. Ang Julieta na patuloy na nagsasakripisyo para sa isang walang utang na loob na anak ay talagang namatay sa kanyang kaarawan." "Naiintindihan ko ng lubos," sagot ni Elvara. "At alam mo ba? Sa tingin ko ito ang pinakamagandang kamatayan na maaari mong piliin." 3 linggo pagkatapos ng aking pagdating sa Switzerland, ang aking bagong buhay ay nabuo sa mga paraan na hindi ko kailanman inakala. Nag-enroll ako sa mga klase ng Aleman 3 beses sa isang linggo. Nagsimula ako ng isang kurso sa pagpipinta ng watercolor tuwing Martes at Huwebes at sumali sa isang book club para sa mga expat na nagkikita tuwing linggo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ang aking kalendaryo ay puno ng mga aktibidad na ako ang pumili. Mga aktibidad na nagbibigay sa akin ng kasiyahan at personal na paglago. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang pera. Kung wala ang patuloy na mga hiling sa pananalapi ni Rebecca, hindi lamang nanatiling matatag ang aking mga ipon, kundi lumalago pa ito. Ang mga puhunan na ginawa ko kasama si Herr Meyer ay nagpapakita na ng positibong kita, at sa unang pagkakataon, maaari kong kalkulahin ang aking pinansyal na hinaharap batay lamang sa aking sariling mga pangangailangan. Noong Huwebes ng umaga, habang nag-aalmusal ako sa aking paboritong cafe sa tabi ng lawa, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang international na numero na hindi ko nakilala. Nag-alinlangan akong sagutin, ngunit nanaig ang aking kuryosidad. "Ginang Julieta Johnson?" tanong ng isang babaeng boses na may Amerikanong tuldik. "Oo, ako nga. Sino po ito?" "Ang pangalan ko ay Sarah Williams. Isa akong social worker sa Departamento ng Serbisyong Pampamilya sa iyong bayan. Tumatawag ako dahil nakatanggap kami ng reklamo tungkol sa iyong kapakanan." Nanlamig ang aking dugo. "Isang reklamo? Anong uri?" "Ang iyong anak na si Rebecca Johnson ay nagsampa ng reklamo na nagsasabing maaaring ikaw ay dumaranas ng demensya o paghina ng pag-iisip at nagumawa ka ng mga desisyon sa pananalapi at buhay na naglalagay sa iyo sa panganib. Ayon sa kanya, bigla kang nawala at naninirahan sa mga alanganing kondisyon sa ibang bansa. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Umabot si Rebecca sa sukdulan ng pagsangkot sa mga serbisyong panlipunan, nag-imbento ng isang sakit sa pag-iisip upang pawalang bisa ang aking mga desisyon at pilitin akong bumalik. "Binibining Williams," sagot ko sa isang matatag na boses, "hindi ako dumaranas ng demensya o paghina ng pag-iisip. Naninirahan ako sa Switzerland sa sarili kong pagpili sa isang komportableng apartment na may mahusay na pangangalagang medikal at nasa perpektong kalusugan ng pag-iisip. Ang mga paratang ng aking anak ay ganap na hindi totoo."
Naiintindihan ko ang iyong posisyon, Ginang Johnson, ngunit kailangan naming beripikahin ang iyong kapakanan. Posible bang mag-coordinate ng isang medikal at psikolohikal na pagsusuri sa pamamagitan ng Konsulado ng Amerika sa Switzerland? Siyempre, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Handa akong sumailalim sa anumang pagsusuri na magpapatunay na ako ay nasa perpektong kalusugan ng pag-iisip at na ang aking mga desisyon ay ginawa ng may ganap na kaliwanagan. Matapos ayusin ang mga detalye para sa pagsusuri, ibinaba ko ang telepono, nakakaramdam ng halo ng galit at hindi paniniwala. Si Rebecca ay tumawid sa isang linyang walang balikan. Hindi lamang niya hiniling na mamatay ako, kundi ngayon ay sinusubukan niyang sirain ang aking kredibilidad sa pag-iisip upang mabawi ang kontrol sa aking pera at sa aking buhay. Agad kong tinawagan ang aking abogado, si Anel, sa aking bayan. Julieta, bati niya sa akin ng may pag-aalala. Natutuwa akong marinig ang iyong boses. Nagkaroon ako ng isang napaka-interesanting linggo kasama ang iyong anak. Naniniwala ako, kakausap ko lang sa social services. Inaakusahan ako ni Rebecca na may demensya. Hindi lang iyan, buntong hininga ni Anel. Kumuha rin siya ng isa pang abogado para subukang labanan ang lahat ng mga legal na pagbabagong ginawa mo bago ka umalis. Sinasabi niya na wala ka sa iyong tamang pag-iisip noong pinirmahan mo ang mga ito. Maari ba niyang gawin iyon? Maari niyang subukan, ngunit wala siyang matibay na legal na batayan. Mayroon akong mga recording ng lahat ng ating mga pag-uusap kung saan malinaw mong ipinapakita ang ganap na kaliwanagan ng isip. Bukod dito, ang katotohanang maingat mong pinlano ang iyong pag-alis at naninirahan ng nakapag-iisa sa Switzerland ay sumasalungat sa anumang mga paratang ng paghina ng pag-iisip. Ano pa ang ginagawa niya? Sinubukan niyang i-access ang iyong mga bank account na nagsasabing nag-aalala siya sa iyong kapakanan. Gusto rin niyang itigil ang proseso ng pagbawi sa bahay, ngunit dahil legal na sinusuportahan ng lahat, at siya mismo ang pumirma sa mga dokumento kung saan kinikilala niyang nawalan muli ng trabaho si David, wala siyang balidong mga argumento. Nakakabilib kung gaano kalayo ang handang gawin ni Rebecca para maibalik ang mga benepisyong pinansyal na nawala sa kanya. Anel, gusto kong maghanda ka ng isang kasong paninirang puri laban sa aking anak. Ang kanyang mga maling paratang tungkol sa aking estado ng pag-iisip ay maaaring makaapekto sa aking reputasyon at sa aking mga legal na karapatan. Ikalulugod ko, sagot ni Ansel ng may kasiyahan. Pagkatapos makita kung paano kanya tinatrato, sa tingin ko ay oras na para harapin niya ang mga legal na kahihinatnan ng kanyang mga kilos. 2 araw pagkatapos, nagpakita ako sa Konsulado ng Amerika sa Zurich para sa mga medikal at psikolohikal na pagsusuri. Ang Amerikanong doktor na sumuri sa akin ay isang mas matanda, may karanasang lalaki na agad na naunawaan ang sitwasyon. Ginang Johnson, sabi niya sa akin pagkatapos ng isang masusing 3 oras na pagsusuri, hindi lamang ikaw ay nasa perpektong kalusugan ng pag-iisip, kundi ang mga desisyong ginawa mo ay nagpapakita ng kahangahangang kaliwanagan ng isip at tapang. Malinaw na sinusubukan ng iyong anak na manipulahin ang legal na sistema upang mabawi ang mga benepisyong pinansyal. Opisyal ba itong idodokumento? Ganap. Magpapadala ako ng isang detalyadong ulat sa social services na nagpapaliwanag na ang kanyang mga paratang ay walang batayan at na ikaw ay namumuhay ng nakapag-iisa at malusog sa Switzerland. Noong hapong iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa social worker. Ginang Johnson, natanggap na namin ang ulat medikal mula sa konsulado. Malinaw na walang batayan ang mga paratang ng iyong anak. Isasara namin ang kaso at aabisuhan si Rebecca na walang basihan ang kanyang mga reklamo. Salamat, sagot ko. Mailalagay ba ito sa isang uri ng talaan? Oo, idodokumento na nagsampa siya ng maling reklamo tungkol sa kapakanan ng isang miyembro ng pamilya na maaaring magkaroon ng legal na implikasyon kung ito ay mauulit. Perpekto. Hindi lamang nabigo si Rebecca sa kanyang pagtatangka na pawalang bisa ang aking mga desisyon, kundi ngayon ay mayroon na siyang opisyal na talaan ng pagsasampa ng mga maling reklamo.
Noong gabing iyon, nagpasya akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang ipinagpapaliban. Ang magsulat ng isang bukas na liham na nagdedetalye ng aking buong karanasan. Hindi para kay Rebecca, kundi para sa ibang mga ina na maaaring nabubuhay sa mga katulad na situation ng manipulation at emotional na pang-aabuso mula sa mga anak na nasa hustong gulang. Nagsulat ako sa loob ng 4 na oras na nagdodokumento ng bawat sakripisyong ginawa ko, bawat manipulasyong dinanas ko, at bawat hakbang na ginawa ko upang bawiin ang aking dignidad at ang aking buhay. Ito ay isang 20 pahinang liham na pinamagatan kong kapag masakit ang pag-ibig, pagpapalaya sa sarili mula sa emosyonal na pang-aabuso ng pamilya pagkatapos ng 70. Nagpasya akong ipadala ang liham sa isang online blog na natuklasan ko na dalubhasa sa mga kwento ng mga matatandang babae na nakahanap ng lakas ng loob na radikal na baguhin ang kanilang buhay. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng isang masiglang tugon mula sa editor. Julieta, isinulat niya, ang iyong kwento ay makapangyarihan at nakapagbibigay inspirasyon. Nakatanggap kami ng daan-daang komento mula sa mga babaeng ganap na nakaka-relate sa iyong karanasan. Handa ka bang lumahok sa isang video interview para sa aming YouTube channel? Agad akong pumayag. Oras na para gamitin ang aking karanasan upang matulungan ang ibang mga babae na nakakulong sa mga nakalalasong dinamika ng pamilya. Ang panayam ay naipublish 2 linggo pagkatapos at mabilis na naging viral. Libo-libong babae ang nagbahagi ng mga katulad na kwento ng mga anak na nasa hustong gulang na emosyonal na minamanipula at pinansyal na pinagsasamantalahan sila. Ang mga komento ay isang katalogo ng sakit at pagkilala. Ang aking 40 taong gulang na anak ay nakatira sa aking bahay, hindi nagbabayad ng upa at sinisigawan ako kapag hinihiling ko sa kanya na maghanap ng trabaho, isinulat ng isang babae. Ang anak kong babae ay tumatawag lamang sa akin kapag kailangan niya ng pera para sa kanyang mga bakasyon, ngunit hindi kailanman may oras na bisitahin ako kapag may sakit ako, ibinahagi ng isa pa. Akala ko ako lang ang ina na nakakaramdam na ginagamit ng sarili kong mga anak pag-amin ng pangatlo. Ngunit ang pinakamatindi ay dumating 1 linggo pagkatapos mailathala ang panayam. Nakatanggap ako ng isang email mula sa isang address na agad kong nakilala. Si David, ang dati kong manugang. Julieta, isinulat niya. Nakita ko ang iyong panayam sa YouTube. Kailangan mong malaman na ganap akong sumasang-ayon sa iyo. Ang sinabi sa iyo ni Rebecca ay hindi mapapatawad at ang paraan ng pagtrato niya sa iyo sa loob ng maraming taon ay hindi katanggap-tanggap. Ako mismo ay naging saksi kung paano kanya minamanipula at ginagamit, ngunit hindi ako kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na harapin siya dahil lubos kaming nakadepende sa iyong tulong pinansyal. Nagpatuloy siya. Gusto kong malaman mo na miss ka na ng mga bata at hindi nila maintindihan kung bakit hindi ka na pumupunta para makita sila. Sinabi sa kanila ni Rebecca na may sakit ka at hindi makabisita, ngunit naniniwala akong karapat-dapat nilang malaman ang katotohanan kapag sila ay mas matanda na. Nagtapos ang email. Alam kong marahil ay huli na para sa mga paghingi ng tawad, ngunit gusto kong malaman mo na kahit isang tao sa pamilyang ito ay kinikilala kung gaano namin ka masamang tinatrato at kung gaano ka nagsakripisyo para sa amin. Sana ay masaya ka sa iyong bagong buhay. Binasa ko ang email ng 3 beses bago magpasya kung paano tutugon. Sa wakas isinulat ko, David, pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, ngunit ang mga paghingi ng tawad pagkatapos ng pangyayari ay hindi nagbabago sa pinsalang nagawa na. Sana ay makatulong ang karanasang ito na maging mas mabuting asawa at ama, at naituro mo sa iyong mga anak na pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa kanila bago maging huli ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na may isang tao sa aking pamilya na hayagang kinilala ang pang-aabusong dinanas ko. Hindi nito binago ang aking desisyon na manatiling malayo, ngunit nagbigay ito sa akin ng isang pakiramdam ng pagpapatunay na matagal ko nang kailangan. Ang aking bagong buhay sa Switzerland ay namumukadkad sa mga paraan na hindi ko kailanman inakala.
Mayroon akong mga tunay na kaibigan na nagpapahalaga sa akin kung sino ako, hindi sa kung ano ang maibibigay ko. Mayroon akong mga libangan at mga hilig na muli kong natuklasan. Mayroon akong kapayapaan ng isip at katatagan sa pananalapi. At higit sa lahat, mayroon akong dignidad. 6 na buwan pagkatapos ng aking pagdating sa Switzerland, ang aking buhay ay nagkaroon ng hugis na hindi ko kailanman pinangarap na posible. Ito ay isang perpektong umaga ng tagsibol nang makatanggap ako ng isang tawag na muling magpapabago sa lahat. Si Alvara, ang aking mahal na kapitbahay at kasabwat. "Julieta," sabi niya sa isang nasasabik na boses, "kailangan mong marinig ito na wala ni Rebecca ang bahay." Huminto ang aking puso sa isang sandali. Sa kabila ng lahat, isang bahagi sa akin ay nag-aalala pa rin sa kapakanan ng aking mga apo. "Ano eksakto ang nangyari?" tanong ko. Narimata ng bangko ang mortgage noong nakaraang linggo. Hindi makahanap si David ng matatag na trabaho. Nahuli sila sa mga bayarin at dahil ikaw ang co-signer at ginagamit mo ang iyong mga legal na karapatan, nagpatuloy ang bangko sa foreclosure. Pumunta sa akin si Rebecca kahapon na umiiyak ng malakas. At ang mga bata? Ayos lang sila. Lumipat sila sa isang maliit na apartment sa kabilang panig ng bayan. Sa wakas ay nakakuha si David ng trabaho sa isang pabrika, kumikita ng mas mababa kaysa dati, ngunit kahit papaano ay isang bagay na matatag. Kinailangan ding bumalik sa trabaho si Rebecca. Kakaiba ang halo ng mga damdamin na aking naranasan. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan para sa kanilang pagdurusa, ngunit isang malalim na kasiyahan ng hustisya. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, nararanasan ni Rebecca at David ang tunay na kahihinatnan ng kanilang mga desisyon nang walang sino mang sumasagip sa kanila. "May iba pa ba?" patuloy ni Elvara. Tinanong ako ni Rebecca kung alam ko kung paano ka makontak. Sabi niya gusto niyang tunay na humingi ng tawad, na sa wakas ay naiintindihan niya ang lahat ng nawala sa kanya nang mawala ka. "At anong sinabi mo sa kanya?" "Sinabi ko sa kanya na may mga sugat na masyadong malalim para maghilom at may mga salitang hindi na maibabalik. Sinabi ko rin sa kanya na ikaw ay namumukadkad sa iyong bagong buhay at na marahil ay mas mabuti para sa inyong dalawa na hindi na niya subukang makipag-ugnayan sa iyo." Tama si Alvara. Sa loob ng 6 na buwang ito, nakapagtayo ako ng isang panloob na kapayapaan na hindi ko nais na isugal para sa mga walang laman na pangako mula sa isang anak na paulit-ulit na ipinakita na pinahahalagahan lamang niya ako kapag kailangan niya ako. Noong hapong iyon, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag mula sa aking abogado, si Anel. "Julieta, mayroon akong ilang interesanting balita," sabi niya. "Sa wakas ay naibenta na ng bangko ang bahay ni Rebecca at dahil ikaw ang co-signer, may karapatan kang mabawi ang iyong paunang puhunan na $150,000 kasama ang naipon na interes." "Magkano iyon sa kabuuan?" $185,000 na aprubahan na ng bangko ang paglipat. Ang pera ay mapupunta sa iyong Swiss account sa susunod na linggo. Nakakabilib. Hindi lamang ako nakabawi ng aking orihinal na puhunan, kundi nakakuha pa ako ng karagdagang $5,000. Perang sana ay nawala na magpakailanman kung nagpatuloy ako sa pagiging palaging nagsasakripisyong ina. "May isa pa," patuloy ni Anel. "Sa wakas ay naibenta na ang iyong apartment sa iyong bayan. Pagkatapos ng mga komisyon at gastos, ang netong halaga ay $75,000. Sa kabuuan, tumatanggap ako ng halos $300,000 sa mga ari-arian na akala ko ay nawala na. Sa aking kasalukuyang mga ipon at mga puhunan na ginawa ko sa Switzerland, ang aking kabuuang net worth ngayon ay lumampas na sa $500,000. Sa edad na 72, mas mayaman ako kaysa dati sa aking buhay. Noong gabing iyon, nagdiwang ako sa aking paboritong restaurant sa tabi ng lawa. Nag-order ako ng French champagne at nag-toast sa matapang na babae na nagkaroon ng lakas ng loob na magsimulang muli ng tila na wala na ang lahat. Habang naghahapunan, inisip ko ang buong paglalakbay. Sinimulan ko ang paglalakbay na ito bilang isang sirang-sira at pinahiyang ina. Winasak ng malupit na mga salita ng isang walang utang na loob na anak.
Ngunit ngayon ako ay isang malayang babae, matatag sa pananalapi, napapaligiran ng mga tunay na kaibigan at namumuhay sa buhay na lagi kong pinangarap. Kinabukasan, nagpasya akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan. Ang magsulat ng isang buong libro tungkol sa aking karanasan. Hindi lamang ang aking kwento, kundi isang praktikal na gabay para sa mga matatandang babae na nakakulong sa mga nakalalasong relasyon sa pamilya. Nakipag-ugnayan ako sa isang Swiss publisher na dalubhasa sa mga aklat ng self-help at personal growth. Ang editor, isang babaeng nagngangalang Bridget, ay agad na naging interesado. "Julieta," sabi niya sa akin sa aming pagpupulong, "ang iyong kwento ay tumatalakay sa isang paksa na nakakaapekto sa milyon-milyong kababaihan, ngunit bihirang pinag-uusapan ng hayagan. Ang emosyonal na pang-aabuso ng mga anak na nasa hustong gulang ay isang epidemikong problema na kailangang ilantad." Ginugol ko ang susunod na 3 buwan sa pagsusulat. Kapag masakit ang pag-ibig, pagpapalaya sa sarili mula sa emosyonal na pang-aabuso ng pamilya pagkatapos ng 70. Idinokumento ng aklat hindi lamang ang aking personal na karanasan kundi pati na rin ang mga praktikal na estratehiya para sa pagkilala sa manipulasyon, pagtatakda ng malusog na mga hangganan at paghahanap ng lakas ng loob na unahin ang sariling kapakanan. Ang aklat ay naipublish 8 buwan pagkatapos at naging isang bestseller sa ilang mga bansa sa Europa. Ang mga liham na natanggap ko mula sa mga mambabasa ay hindi kapani-paniwala. Sumulat sa akin ang mga kababaihan mula sa buong mundo na nagsasabi kung paano binigyan sila ng aking kwento ng lakas ng loob na gumawa ng mga radikal na pagbabago sa kanilang sariling buhay. Binasa ko ang iyong aklat at sa wakas ay naunawaan ko na hindi ako isang masamang ina sa pagtangging patuloy na gastusan ang kawalan ng responsibilidad ng aking 35 taong gulang na anak, isinulat ni Maria mula sa Espanya. Ang iyong kwento ay nakatulong sa akin na maunawaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagkasira sa sarili, isinulat sa akin ni Carmen mula sa Mexico. Pagkatapos basahin ang iyong aklat, ipinagbili ko ang aking malaking bahay at lumipat sa isang maliit na apartment na kaya kong bayaran nang hindi umaasa sa tulong ng aking mga anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natutulog ako ng payapa, ibinahagi ni Rosa mula sa Argentina. Ngunit ang liham na pinakakumilos sa akin ay dumating 1 taon pagkatapos mailathala ang aklat. Mula ito sa isang batang ina na nagngangalang Andrea. Ginang Johnson, isinulat niya, "Ako ay 30 taong gulang at mayroong 65 taong gulang na ina na isinakripisyo ang kanyang buong buhay para sa akin at sa aking mga kapatid." Pagkatapos basahin ang iyong aklat, napagtanto ko na tinatrato namin siya ng eksakto tulad ng pagtrato sa iyo ni Rebecca. Ang iyong kwento ay nagbukas ng aking mga mata at nagpaunawa sa akin na inuulit ko ang isang nakalalasong pattern na maaaring sumira sa aking relasyon sa aking ina magpakailanman. Kahapon, tinawagan ko ang aking ina at humingi ng tawad sa lahat ng taon ng pagbabaliwala sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na gusto kong tulungan siyang tuparin ang kanyang sariling mga pangarap sa halip na asahan na laging handa siya para sa akin. Salamat sa pagtulong sa akin na maunawaan ito bago maging huli ang lahat. Ang liham na iyon ay nagpaiyak sa akin sa tuwa. Ang aking sakit ay nagsilbi upang maiwasan ang ibang mga pamilya na dumaan sa parehong pagkawasak. 2 taon pagkatapos ng aking pagdating sa Switzerland, nakatanggap ako ng isang pisikal na liham sa aking mailbox. Pamilyar ang sulat kamay sa sobre, ngunit hindi ko agad matukoy. Nang buksan ko ito, huminto ang aking puso. Mula ito sa aking mga apo, ngayon ay 12 taong gulang na. "Mahal na Lola Julieta," isinulat nila sa sulat kamay na pambata. "Sinabi sa amin ni Papa ang katotohanan kung bakit ka umalis. Sinabi niya sa amin na may sinabing napakapangit si Mama sa iyo at iyon ang dahilan kung bakit ka nagpasya na magsimula ng bagong buhay na malayo sa amin. Gusto naming malaman mo na miss ka na namin at naiintindihan namin kung bakit ka umalis. Gusto rin naming malaman mo na ipinagmamalaki ka namin sa pagiging napakatapang.
Kapag mas matanda na kami, gusto naming bisitahin ka sa Switzerland kung gugustuhin mo. Mahal ka namin, Lola. Ang liham ay nilagdaan ng parehong kambal. Kasama rito ang mga guhit na ginawa nila sa akin na masayang naninirahan sa mga bundok ng Switzerland. Isang oras akong umiyak pagkatapos basahin ang liham na yon, hindi dahil sa kalungkutan, kundi mula sa pagkaunawa na ang aking desisyon na pangalagaan ang aking dignidad ay tama. Kahit na nangangahulugan ito ng paglayo sa mga taong mahal ko, nagpasya akong sumulat pabalik sa kanila. Aking mga pinakamamahal na apo, isinulat ko, ang inyong mga salita ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Mahal na mahal ko kayo at palaging mamahalin anuman ang distansya. Kapag kayo ay mas matanda na at makakagawa na ng sarili ninyong mga desisyon, ang mga pinto ng aking puso at ng aking tahanan ay laging bukas para sa inyo. Hanggang sa panahong iyon, gusto kong malaman ninyo na ang inyong lola ay namumuhay ng isang buo at masayang buhay na napapaligiran ng kagandahan at kapayapaan. Panatilihin ninyo ang pagmamahal na ito na nararamdaman ninyo para sa akin, ngunit matuto rin kayo mula sa karanasang ito. Ang mga salita ay may kapangyarihang magtayo o sumira, at ang mga relasyon ay batay sa paggalang sa isa't isa, hindi sa isang panig na sakripisyo. Mahal na mahal ko kayo. Ngayon, 3 taon pagkatapos ng kakilakilabot na kaarawan na nagpabago sa aking buhay magpakailanman, nakaupo ako sa aking balkonahe sa Zurich, tinitingnan ang mga bundok habang isinusulat ko ang mga huling linya ng aking kwento. Ako ay 75 taong gulang na may mga ari-arian na higit sa $600,000, isang bestseller na libro, mga mahal na kaibigan mula sa buong mundo, at isang panloob na kapayapaan na hindi ko inakalang mararanasan ko muli. Hiniling sa akin ni Rebecca bilang regalo sa kaarawan na mawala sa kanyang buhay. Ipinagkaloob ko sa kanya ang hiling na iyon sa pinakakamanghamanghang paraan na posible. Ang hindi niya kailanman kinakalkula ay sa pagkawala sa akin, hindi lamang siya nawalan ng isang ina na nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon, kundi nawala rin niya ang taong nagpapanatili ng katatagan sa kanyang mundo sa pananalapi sa loob ng maraming dekada. Ang aking pagkawala ay ang aking regalo sa kanya. Ang aking bagong buhay ay ang aking regalo sa aking sarili. At sulit ang bawat luha, bawat sakripisyo, at bawat sandali ng sakit na nagdala sa akin dito. Dahil kung minsan, ang tanging paraan upang iligtas ang iyong sarili ay ang magkaroon ng lakas ng loob na ganap na mawala upang muling isilang bilang ang taong dapat mong kahinatnan. Nagustuhan mo ba ang aking kwento at mula sa ang lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang super thanks para maipagpatuloy kong magdala ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang iyong mga komento sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay, may pagmamahal at paggalang.